of the nation. Umaatikabo ang mga naganap ngayong araw sa dalawang sangay ng Kongreso. Sa Kamara na impeach sa ikalawang pagkakataon si Vice President Sara Duterte. Landslide ang resulta ng botohan. Itatransmit na ang articles of impeachment sa Senado. Ang kapulungang inatasang maging impeachment court. Pero sa Senado nagkakudeta sa liderato. Inalis bilang Senate President si Tito Soto at ipinalit si Alan Peter Cayetano. Nagpakita na rin si Senador Bato de la Rosa na ilang buwang ding nagtago. Pero dumating din doon si dating Senador Antonio Trillanes IV. Bit-bit ang arrest warrant ng ICC laban kay Bato. Bago ngayong gabi, lifted na ang lockdown sa Senado matapos magpunta roon ng NBI sa gitna ng sinasabing pag-aresto kay Senador Ronald Bato de la Rosa na lumutang na. Kinumpirma rin ng tagapagsalita ng International Criminal Court na dokumento nga nila ang lumabas na warrant laban kay De La Rosa na bit-bit ni dating Senador Antonio Trillanes. Mula sa Senado may live report si Ian Cruz. Ian. Yes, JP, hindi nga naisilbi ng mga taga-NBI ang arrest warrant mula sa ICC para kay Senador Ronald Bato de la Rosa. At dahil naman, JP, doon sa ginawang paghabol ng mga taga-NBI o ng mga NBI agents sa Senador ay na-contempt sila. At sa ginawang pag-uusap ngayong gabi ng bagong Senate President Alan Peter Cayetano at Attorney Melvin Matibag, na pagkasunduan naman na ang custody ng mga na-contempt na taga-NBI ay sa NBI na rin. Go ahead, make my day, Mr. Trillanes. Sige, go ahead. Kahit sumama ka pa, mag-serve ng warrant. Sumama ka, ikaw mismo magpusa sa akin. 2 taon matapos ang hamon na yan ni Senador Ronald Bato de la Rosa kay dating Senador Antonio Trillanes IV. Ngayong araw, nagpunta si Trillanes sa Senado. Bitbit ang anyay warrant of arrest ng ICC kay De La Rosa para sa kasong Crimes Against Humanity kaugnay sa war on drugs ni dating Pangulong Rodrigo Duterte. Sabi ni Bato, kaya ako nandito dahil personally niya ako ni-request na sasampo ko sa Senado. Nasa Senado si De La Rosa para dagdagan ang bilang ng bagong mayorya na nagluklok kay Alan Peter Cayetano bilang Senate President. Sa plenaryo, kinwestiyon ng mga taga-bagong mayorya ang ginawa ng mga taga-NBI kay De La Rosa. How can we allow other people to wrestle or even not to let him or preventing him to enter this august chamber? Ano ang ginagawa ng Sergeant at Arms? Bakit nila pinapayagan ito na gawin ito sa isang senador? Iniutos ni Cayetano sa Office of the Sergeant at Arms ng Senado na imbestigahan ang insidente. Kalaunan, nag-resign si Senate Sergeant at Arms Rene Samonte. Sa kopya ng ICC arrest warrant na nakuha ng GMA News, secret ex parte only available to the prosecution ang nakasulat sa unang pahina. May petsa itong November 6, 2025. Inisyo ito ng Pretrial Chamber 1. Batay sa dokumento, naniniwala ang Chamber na kailangang arestuhin si De La Rosa para masigurong haharap siya sa korte at para hindi niya mahadlangan ng investigasyon. Nag-issue ang Chamber ng warrant of arrest dahil sa kanyang umano'y criminal responsibility bilang indirect co-perpetrator sa crime against humanity of murder kaugnay sa drug war. At kung kailangan daw ma-execute ang arrest warrant na nooy classified bilang secret, maaari itong ipagbigay alam sa mga estado at international organizations. Sabi ng kampo ni Trillanes na i-transmit na ito sa Philippine Center on Transnational Crime o PCTC na counterpart ng Interpol sa Pilipinas. Tugod sa GMA News ng Executive Director nitong si retired Major General Romeo Prestoza, binavalidate pa nila ang impormasyon tungkol sa warrant at maglalabas ng pahayag kapag may kumpirmasyon sila mula sa ICC. Ayon kay Trillanes, legal ang arrest warrant ng ICC at taliwas sa batas ang proteksyon ng Senado kay De La Rosa. Obstruction of justice yan kasi valid warrant po ito ng ICC na transmit via the Interpol na sineserve po ng ating local authorities. Kinontra ito ni Cayetano. So we have Senate Resolution 44 na nagsasabi na kapag ka ito ay foreign warrant, kailangan dumaan pa rin to sa local court
Tapos yung local court ang mag-i-issue ng warrant of arrest and sisiguruduhin lang natin na may due process. Dumulog ang mga abogado ni De La Rosa sa Korte Suprema para sa immediate judicial protection at guidance sa legalidad at epekto ng umano'y ICC warrant. Muli rin silang umapila sa paglalabas ng temporary restraining order o preliminary injunction para hadlangan ang pag-aresto sa kanya at pagpapaharap sa isang foreign tribunal. Ngayong gabi, sa Facebook Live ni Senador Robin Padilla, kinwestiyon ni De La Rosa ang dalang ICC arrest warrant ni Trillanes. Kung merong totoong warrant of arrest, dalhin nila sa local court, ayusin nila, then pag-usapan natin at haharapin namin yan. Hindi yung dala ka ng papel na hindi klaro. Most likely spurious na warrant of arrest daldalan Trillanes kasi gusto niya madala ako doon sa dahig. Ngayong gabi, kinumpirma ng ICC na kanila nga ang arrest warrant na anilay inilabas confidentially under seal ng Pre-Trial Chamber 1. Nasa proseso na raw sila ng pag-unseal nito. Nanawagan din si De La Rosa ng suporta sa mga kapwa niya graduate sa Philippine Military Academy. Sana natitira pa rin sa bawat puso ng isang PMA graduate yung courage, integrity, and loyalty. I am soliciting their support. Ngayong gabi, nasa Senate premises si dating NBI Director Melvin Matibag. JP, matapos ngayong pag-uusap ni Senador Cayetano at ni Attorney Melvin Matibag ay doon lamang nakapag-suspend ng sesyon si Cayetano kaya 10:30 lamang ngayong gabi na suspend ang sesyon ng Senado na magbabalik bukas alas 3 ng hapon. Yan ang latest mula dito sa Senado. Balik sa iyo, JP. Okay, maraming salamat, Ian Cruz. Silipin natin ang sitwasyon sa labas ng Senado. May live report si Katrina Son. Katrina? JP, nagtipon ng mga supporters ni Senator Ronald Bato de la Rosa at ni dating Pangulong Rodrigo Duterte dito sa front gate bago makapasok yan ng Senate building. Ayon sa kanila, ang ginawa noon sa dating Pangulo nauulit daw kay De La Rosa. Bakit daw natin kailangan gawin ito sa mga kapwa natin Pilipino? Nararapat din daw na dumaan sa tamang proseso ang lahat at hindi sa ganitong pamamaraan kung saan may mga nasasaktan na. Kanina, nagkagirian ng mga supporter ni De La Rosa si NBI Director Melvin Matibag. Nahinto ito nang papasukin na sa Senado si Matibag. Habang sarado ang gate sa Senado, isa-isang visual check ng NBI ang mga sasakyang lalabas. Isang sasakyan naman kanina na pinapaniwala ang sasakyan ni dating Senate President Tito Soto ang hinabol ng mga supporters ni Senator De La Rosa. Dumating dito ngayong gabi si dating Congressman Mike Defensor at hinihikayat ang mga kasamahan nila sa Rage Coalition na pumunta rito sa Senado at magdaos ng isang mapayapang pagkilos para sa Senado at kay De La Rosa. Magpakatatag lang siya, wala naman siyang ginawang mali. Mabuti nga nagpunta na siya dito sa Senado para makilahok doon sa ginagawa nila katulad kanina. At napatunayan na talagang hindi naman siya nagtago, na talagang may problema pala. Na meron talagang threat doon sa kanyang pag-aaresto, sa kanyang at maging yung sitwasyon niya maaaring magaya kay dating Pangulong Rodrigo Duterte. JP, as of 9:50 PM kanina, nakita natin na yung mga sasakyan ng NBI ay umalis na mula rito sa Senado. At sa mga oras naman na ito ay tuloy-tuloy pa rin ang ginagawa ngayon dito na kilos protesta. JP? Okay, maraming salamat sa iyo, Katrina Son. Under Senate Protective Custody na si Senador Ronald Bato de la Rosa, kinundena niya ang anyay pagharang at paghabol sa kanya ng mga taga-NBI para ihain ang warrant of arrest ng ICC. May report si Mav Gonzalez. Sir, tinahanap na po ninyo. Sumusweldo. Hindi nagpapakita. Ngayon, papakita ko dito. Kinara ko naman yung guys. This is the Senate. Wala silang respeto sa institusyon ng Senado. Ganun ang NBI. It's a crime. This is the worst government. Galit na galit ang itsura ni Senador Ronald Bato de la Rosa na nagpakita na sa Senado matapos mag-absent ng halos 6 na buwan.
Pinarang ako doon sa baba ng mga NBI. Nung napasok, sako ko, akyat dito. I don't know, anong gusto nila? Sir, bakit tuguan? Nag-istigan kami doon sa baba. Sagdan. Duguan ang dalawang daliri ng senador. Pareho tayo premier, sir. Bakit yung pinayagan niyang mga tao niyan makapasok dito? Kung ikaw ang senador, sir, ako ang sergeant at arms. Magpapakamatay ako para hindi ka magalaw dito sa institusyon na ito. Magpapakamatay ako para sa'yo. Gusto ni De La Rosa na paalisin ang mga tauhan ng NBI at si dating Senator Antonio Trillanes IV sa Senado. Senator Trillanes, as a former member of the Senate, is welcome in the Senate and will of course be given due courtesy unless he has He is part of the harassment, unless Mr. he is President. part of the harassment. So Kasama niya. Sabi ni bagong Senate President Alan Peter Cayetano, paaalisin ng NBI agents maliban sa mga umano'y nang haras kay Senator Bato para makwestiyon. Suportado ni Senator Tito Soto ang hiling ni Senator Bato. Ipinaalala naman ni Senator Rodante Marcoleta ang kanilang mga karapatan habang nasa loob ng Senado. Mr. President, the arrest cannot be executed inside the Senate, and the Senator can seek judicial remedies while under Senate custody. Habang nakasuspende ang sesyon, sinuri ng mga senador ang kuha ng CCTV kung saan kita ang pagdating ni Senator Bato. Ipinapanood din ito sa plenaryo. Kita ang pagtakbo ng senador sa hallway kasama ang staff habang hinahabol ng NBI agents. Nasubsub pa siya paakyat ng hagdan. Pagpasok niya sa pinto, nakipaghatakan sa pinto ang mga taong gustong makapasok. Senator Bato will enjoy the protection of the law and the protection of the Senate in accordance with our rules and with Philippine laws. Kalaunan, inaprubahan ang mosyong ilagay sa Senate Protective Custody si De La Rosa. Wala po ako doon physically, no? Pero sana nga nandoon ako para na-wrestling ko tong mamang ito eh. Nadala na sa kotse ng NBI eh. Hinihingan pa namin ng pahayag ang NBI kung bakit nasa Senado sila. Sa isang panayam, sinabi ni De La Rosa nasa Metro Manila lang siya bago pumunta sa Senado. Nasa kalikasan daw siya nitong mga nakaraang buwan. Pero hindi niya sinagot kung nasa Davao siya. Papasok na raw siya sa Senado mula ngayon. Hindi raw muna niya iniisip ang sabpina na inihain sa kanya ng PNP-CIDG kaugnay ng investigasyon sa extrajudicial killings noong panahon na City Director siya ng Davao Police. Kanina, mga staff ng senador ang humarap sa mga taga-CIDG o Criminal Investigation and Detection Group para isilbi ang sabpina kay De La Rosa. Pinahaharap siya sa Huwebes, May 14 at kung hindi ay pwede siyang ipakontempt. Pero hindi nila pinirmahan ang sabpina dahil wala raw utos si Bato. Mav Gonzalez, GMA News. Kung sakali hindi si Senator Ronald Bato de la Rosa ang unang senador na maaresto habang nasa loob ng Senado. Taong 2017 nang arestuhin si dating Senadora Laila de Lima habang nasa loob ng Senado para sa kasong may kinalaman sa umano'y bilibid drug trade. Sa pakikipag-ugnayan ng PNP-CIDG sa Senate Sergeant at Arms ay naihain ang warrant of arrest laban kay De Lima o kay De Lima. Sumuko noon si De Lima sabay giit na inosente siya. Naakwit siya sa lahat ng kaso. Si dating Senador Antonio Trillanes IV mismo noong 2018 ay nilagay ni nooy Senate President Tito Soto sa Senate Protective Custody. Para yan sa mga kasong rebelyon matapos bawiin ni dating Pangulong Rodrigo Duterte ang kanyang amnesty. Inaresto si Trillanes sa Senado, kinustodiya roon bago nakapagpiyansa. 2024 nang ideklara ng Korte Suprema na unconstitutional ang pagbawi sa amnesty. Formal nang inendorso ng Kamara sa Senado ang Articles of Impeachment laban kay Vice President Sara Duterte na na-impeach sa pangalawang pagkakataon. House Resolution number 989, together with the findings, conclusion, recommendations contained in Committee Report number 261 are hereby adopted. Lagpas pa sa required na 106 votes ang 257 na bumotong yes. 25 ang nag-no, 9 ang nag-abstain.
Ayon kay House Committee Chair Representative Jervin Luistro, maraming kailangang ipaliwanag si VP Duterte. Bago pa man ang botohan, nag-walk out ang kapatid ng bise na si Davao City 1st District Representative Paulo Duterte, pati na sina Davao City 2nd District Representative Omar Vincent Duterte at puwersa ng Pilipinong Pandagat Party List Representative Harold James Duterte. Ang mga abogado ng bise tiniyak na handa siyang depensahan sa Senate Impeachment Court kahit pa may mga petisyon silang nakabinbin sa Korte Suprema. Bago ngayong gabi sa gitna ng kinakaharap na impeachment, nagpaabot ng pasasalamat si Vice President Sara Duterte sa kanyang mga taga-suporta. Kaugnay naman ng arrest warrant ni Senador Bato de la Rosa, iginiit ng Vice President na dapat dumaan sa Korte ng Pilipinas ang anumang warrant of arrest na inisyu ng ibang bansa. Nasa The Hague ang bise na bumibisita sa kanyang ama na nasa ICC detention facility. Pinatalsik bilang Senate President si Senador Tito Soto at ipinalit si Senador Alan Peter Cayetano. Nanaig ang 13 senador na bumoto pabor sa pag-upo ni Cayetano bilang Senate President. Siyam naman ang bumotong manatili si Soto sa pwesto habang 2 senador ang nag-abstain. Napili namang Senate President Pro Tempore si Senadora Loren Legarda. Tingin ni Soto, posibleng may kinalaman sa impeachment ni Vice President Sara Duterte ang palitan ng liderato sa Senado. Itinanggihan ni Cayetano. Let it make it very clear, ang pagpalit ng leadership ay tungkol sa impeachment, hindi po. Bukod kay Atong Ang, may Interpol Red Notice na rin laban kina dating Bureau of Corrections Chief Gerald Bantag at dating pulis na si Rafael Dumlao III. Ayon yan kay DILG Secretary John Vic Rimulya, 2023 pa nang ipaiaresto ng Muntinlupa Regional Trial Court si Bantag sa kaso ng paglabag o pagpaslang sa broadcaster na si Percy Lapid at middleman umano na si June Villamor. 2024 naman ang sentensyahan ng reklusyon perpetua si Dumlao para sa pagdakip at pagpatay sa Korean businessman na si Ji Ik-koo. April 16 nang kumpirmahin ng DILG na may red notice na laban kay Atong Ang na wanted sa kaso ng missing sabongeros. Sa pista sa Dagupan, buhay na buhay pa rin ang larong Pinoy, kasamang habulan ng biik. Kahit naka-blindfold, focus pa rin sa goal ang mga kalahok na nakikipaghabulan sa isang native na baboy. Makaka-jackpot kasi ang sino mang makakahuli sa biik. Ayon sa kapitan ng barangay, 3 taon na nang ginagawa ang patimpala. Tampok din sa fiesta ang iba pang aktibidad tulad ng Zumba at mga larong Pinoy tulad ng tug of war at sack race. Yan ang mga balitang dapat niyong malaman. Ito ang GMA News. Walang kinikilingan, walang pinoprotektahan. Noon at ngayon, serbisyong totoo. Sa ngalan po ni Ato Maraulio, ako po si JP Soriano. At ito ang State of the Nation.